Alam niyo po ba tayo bilang mga tao, meron tayong bahagi sa ating katawan na pinakamasama, pinakasalbahe. At kung ito ay hindi natin makokontrol at hindi natin ito mapasusunod, sisira ho ito ng buhay. Hindi lang na ating buhay, pati nating kapwa. Magandang araw sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 240. At kami po sa Philippine National Police ng Santa Maria, kasama ating kapulisan, ay patuloy na nagtatalakay ng mga aral sa Biblia, hindi naman para makamit ng ating kapulisan ang internal cleansing, kundi pati na rin sa ating mga kapatiran na nakikinig ngayon, kung paano tayo dapat kumilos, to behave, bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. Kalinsabay po ang hamon na magpanalanginan tayo. Hamon na tayo ay laging maging conscious sa ating salita, sa ating kilos, sa ating gawa, sapagkat tayo mananagot sa Diyos. Muling salamat po sa inyo lahat na narito at mula sa Bulacan, sa buong bansa at sa labas ng bansa. Nais ko po marinig kayo, mag-comment po kayo sa ating mga Bible study. Higit sa lahat ito, ipag-pray nyo ang ating Squad 240. Yung pong sinabi ko kanina, the meanest muscular organ ng tao ay ang kanyang dila, yung ating mga dila. Ginagamit panlasa, ginagamit sa pagsasalita, but it's the meanest member ng ating pagiging tao. Basahin natin ang sinabi ng Santiago, talatang 3, kabanatang 3, talatang 6, ang dilay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dilit iba't ang dila na nakahahawa sa buong katawan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng hayop at ibon ay pinaaamo at napaaamo ng tao, datapwat ang dila ay di napapaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, sabi po ng Biblia, puno ng lasong nakamamatay. Bago tayo magbitiw ng salita sa ating kapwa, mag-isip mo tayo mabuti. Dahil baka po yung ating sasabihin, makapaminsala, hindi na natin mababawi unless we humbly apologize. Pero may mga tao talaga, hindi na iniisip ang sinasabi, wala pang saysay ang sinasabi. Salbahing dila. It's time to tame our tongue. May mga sinasabi tayo mga kapatid na bagay, wala sa loob, minsan out of kayabangan, minsan wala lang, gusto mo lang maka-eksena, maka-epal. Pero hindi natin alam na ang ating sasabihin, hindi natin magbabawi. Lalo na pagka later you realize na yung sinabi mo o sinabi natin ay napakasama. Unless you really intended to hurt somebody, basta wala ka lang pakialam, basta gusto mo, kung pwede mo halos sa mapatay ng salita mo, gagawin mo. But ang taong matuloy isipan, ang tao na merong pakundangan sa kanyang pagiging tao, iisipin niya kanyang salita. But again, when you disrespected a person, pag naging bastos ka sa kapwa mo tao, never expect na yung taong yon na binastos mo, pasasalamatan ka. Ang pinaka the least that you can be thankful, hindi niya ibinalik sa'yo sinabi mo sa pagitan ng pagsungalangal sa pagmumukha natin. Never disrespect ang sinumang tao. Mapait yun, mababang uri sa tingin mo o walang kwenta sa tingin mo. Never ever disrespect a person. Dahil pag ang taong yan ay binastos mo, huwag kang umasang pasasalamatan ka niya. Mana pa, baka ipakain niya sa'yo sinabi mo. Tulungan tayo ng Diyos
to tame our tongue. Sa Matthew 12:34 and following, sabi ng Panginoon, kayong lahi ng ulpong. Paano kayo na masama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Pagkat ang kasaganaan, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay. At ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan kumukuha ng masasamang bagay. Sinasabi ko sa inyo, listen, ang bawat salitang walang kabuluhan na sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Every idle word na sabihin natin, pagsusulitan natin, pananagutan natin sa Diyos. Tandaan po natin sabi ni Kristo, Santiago 1:26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang di pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong yan ay walang kabuluhan. Huwag niyong kalimutan na there's still space, opportunity to learn. Matuto tayong makinig sa sinasabi sa atin ng mga tao para isa ikatututo natin. Dahil pag hindi tayo natuto, okay, we thought we learned enough, you never learned in a very serious way. Pakinggan natin na sinabi ng ilang mga tao. Sabi ni Will Norris, if your lips would keep from slips, 5 things observe with care. To whom you speak, of whom you speak, and how, when, and where. Sabi ni Publius, isang Greek sage, he put a finger on the technique. Doon sa bagay na madalas natin nakakalimutan. When he admitted, sabi niya, I have often regretted my speech, never my silence. Siyang tunay. Kung walang sasabing maganda at mapapakinabangan, you better keep your mouth shut. At may mga tao kinakarir ang kawalang kwentang mga bagay mula sa kanyang puso. Nasabi ng Bible mula sa masamang kayamanan. Ano nga ba asahan natin ng tao, sa tao na hindi aral ng ang puso mula sa Panginoon? Sabi ni King David sa Psalm 39 verse 1, I said, I will take heed to my ways that I sin not with my tongue. Mag-iingat ako wika sa aking mga gawa upang hindi ako magkasala ng sa aking dila. I will keep my mouth with a bridle while the wicked is before me. So, that's what it takes. It takes a conscious, tight muscle on the muscle na nasa ating bibig to tame the tongue. And to accomplish yung ating goal to tame our tongue, I would suggest, think first. Mag-isip tayo muna. Before your mouth start to say something, isipin mo natin mabuti bago natin sabihin. Lalo kung ito'y bunga ng galit o anuman. Yung mga ating babanggitin ay exaggerated. Yung mga ating babanggitin ay accurate. Yung ating bang babanggitin ay may dudulot na kabutihan. O talagang pamiminsala lang. Para tumabla ka lang. Ito bang sasabihin natin ay dapat bang sabihin? O hindi na kailangang banggitin? Is it wholesome? Or walang kwentang salita? Will that words be words of wisdom, gratefulness, o mga salita ng pangungusumi sa buhay? Mga kapatid, kung di makakatulong, talk less. Because you will increase your chances of putting your life in misery if you talk too much. Lalo wala namang sense. Yung compulsive talkers, ang hirap po magkaroon ng tunay na kaibigan yan. So conserve your verbal energy. At magsimula po tayo ngayon pa lang, paumuin na natin ang ating dila. You should muzzle that muscle sa ating bibig. It should be a project na dapat na natin laging ginagawa
Sabi ni Johann Wolfgang, isang German poet. And sabi niya, pakinggan niyo sabi, one ought every day, at least, to hear a little song, read a good poem, see a fine picture, and if it were possible, every day, a person ought to speak few reasonable words. Kung wala kasi sabihin matino, keep your mouth shut. Think first, talk less, and that is part of taming our tongue. So let's go deeper. One, get your tongue under control. That is one of the most important thing, although mahirap gawin, pero hindi imposible. Sabi sa Proverbs 18:21, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay nagsisikain ng kanyang bunga. Yung dilang hindi natin makontrol ay described or characterized by gossip, recklessness. The uncontrolled tongue is described with deceit and lies and flattery. Yung dilang matabil, mapaghatid, dumapit, sa santang kanto, chismoso, chismosa, is a tongue that betrays confidence and should never be trusted. Yung reckless tongue hurts rather than heals. A deceitful, a lying tongue crushes the spirit. It takes away joy. Yung mandaya, mapanghusga, sinungaling, matabil, na dila, it breaks relationships, steals dreams, squashes hope. Walang idinudulot na mainam. A flattering tongue, mapangputo na dila, brings harm to both the one giving the flattery and the one who receives false praise. Hindi niya kailangang uto sa isang taong matino. At ang taong ginagamit ang kanyang dila para manguto, para na makapakinabang, lumilit po kanyang ginagalawan. Proverbs 20 verse 19, ang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim, kaya't huwag kang makisalamuha sa kanya na nagbubukang maluwang ng kanyang labi. Ito yung mga tao na chismoso at chismosa, and a gossip betrays, again, confidence. So avoid anyone who talks too much. Ginagawa lang niya kayong basurahan. Huwag tayo mag-iimbudo ng mga taong andila ay mapahagtik dumapit. Sabi nga madalas natin ang chismis po ay nahihinto pagdating sa tenga ng isang matalinong tao. Proverbs 12:18, may nagsasalitang madalas na parang saliwan ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. You see, the tongue of the wise brings healing. Proverbs 13 verse 3, siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi, magkakaroon ng kapahamakan. Subukan yung at the expense of others, pagandahin nyo itsura nyo, lumilit po ang mundo nyo, napapahamak ang ganyang mga tao. So we are accountable sa ating mga salita. Again, control your tongue. Always be reminded, mananagot po tayo sa ating mga salita. So we must dedicate this tongue sa Diyos. So kung ano nasa isipan natin, kung ano nasa ating puso, it's expressed sa ating mga dila. So we must make it a point na bantayan natin ating kaisipan, ang ating mga damdamin. Matthew 12:36, listen, sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, na ang bawat salitang walang kabuluhan na sabihin ng tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Every idle word na banggitin natin sa ating kapwa ay pananagutan natin sa Diyos. Psalm 19:14, maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig, ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, Panginoon, which is our rock and our Savior.
So, ingatan natin mga dila. Punuin natin ang ating puso ng salita ng Diyos so that it would express, mag-manifest sa ating mga dila. And listen before we speak. Baka yung sinasabi sa atin, ikakapanuto ng ating buhay. May mga tao, bago pa rin sasalita yung isang tao para turuan tayo nakaangil kagad, nakasinghal kagad. No? Meron akong pinost kanina you have never grown enough if you never learn to communicate, apologize, and submit. Maawa kayo sa iyong buhay, ikinapapahamak ng tao ang kanyang matabil na dila. Tulungan tayo ng Diyos that whenever we speak, it will be always seasoned with salt. Let us speak words of grace and life. Again, pag binastos niyo tao, never expect them to respect you. Hindi ho kaya ng lahat ng tao ang gantihan ka ng buti pag ginan mo siya masama. Pero sinasabi po natin, whenever you speak, say it with grace and life. And some people mistakenly think na pagka sila ay nagsasalita ng masama, nagmumura, walang tigil sa kasasabi ng paninira, paggagawa ng kwento, at pag himay-himay, pag tahitay ng istorya, they would be happy for a while, perhaps. Pero yung mga nagtatagni-tagni ng istorya, at talagang na mismo siya nagsisinungaling, at nagkukwento ng hindi tama, ibinubulid niya kayong sarili sa kapahamakan. May mga bata na pagka nadinig na magulang nagmumura, tuntua pa yung magulang. Ayun, aking anak ay sanay na magmura. Nakalulungkot po. Yung curse words are negative labels na pagka ito'y lagi na lang nadidinig, or should we say, mga panglalait, mga salitang hindi maganda na sasabihin ng magulang o ng matanda sa bata na bobo ka kasi, wala ka kasing kwenta. But if they kept on hearing such word, pasaway ka kasi, puro kasi, puro sisi, puro, ano nyo, mapapaniwalaan nila na ganun sila in the long run, and rather than being developed, you are making a monster out of them. James 1:19, mga kapatid, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Colossians 4:6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Again, huwag kayong umasa, pasasalamatan ng taong binasus mo. If you are disrespectful, pasalamat ka na lang pag tinalikuran ka na lang niya. Pero pa ikaw ay natutong maging lapastangan sa magulang, sa tao, sino man, you never apologize, wala kang pupuntang kundi kapamakan. So, in closing, let me share some statement. Use common sense. Proverbs 16:23, ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kanyang bibig at nagdaragdag ng katututuhan sa kanyang labi. Again, walang may monopoly na karunungan. Still remain a learner. Learn and do. Hindi yung sinasabihan ka pala ng konti pa nagbubuka ang bibig nakasinghal ka na kagad. You'll never learn. Stay in the moment. Speak in context. Listen, Proverbs 25:11. A word fitly spoken is like apples of gold in a setting of silver. Yung salitang ukol ay para masana sa kanyang dapat paglagyan. There are times that we need to hear words na ukol sa atin para tayo ituwid. Speak truthfully. Proverbs 12:19, ang labi ng katotohanan ay matatatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sandali lang. Very well said. Be a faithful witness. Exodus 20:16, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa.
Ito po, do not spread myth, hearsay. Proverbs 60:52, the tongue of the wise useth knowledge aright, but the mouth of the fools poureth out foolishness. Of course, sinasabi natin, huwag kayong magkakalat ng fake news. Huwag kayong nakita nyo lang ganun eh. Hindi naman nyo alam ang punot dulo eh. Aarya na kagad kayo ng kwento na kung sino. Pero ako isang napanood eh, hinahabol yung tao o humahangos yung tao. Ang dating sa tingin, hinahabol siya ng may kapangyarihan. Yung pala kaya siya humahangos dahil nakita niya mababagsakan ng bagay yung tao doon sa bandaron at nailigtas niya. May mga taong ito sinabi na paniwalaan kagad nila. Ang tawag sa kanto ni Utu-Uto. Do not gossip. Proverbs 17:9, ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pag-ibig. Ngunit ang nagdadadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay na magkakaibigang matalik. Dahil sa walang tigil na kadadaldal, siguro ingit yung isa, nakakita ng butas, idinaldal, kala niya makakaisa siya, so nagkahiwalay sila. Use your words to bless, not to curse. Romans 12:14, bless those who persecute you. Bless and do not curse them. James 3:9 hanggang 10, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama. Siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpupurit paglait, mga kapatid ko. Ang mga bagay nito ay hindi nararapat magkagayon. Control your tongue. Do not be vulgar. Ephesians 5, verse 3 and 4. Ang karumihan man o mga mangmang na pananalita o ang mga pagbibiro na di nararapat, kundi kayo'y magpasalamat. Sabi ng Bible, huwag masambit sa atin yung karumihan, mangmang na pananalita, mga walang saysay, na hindi nararapat na pagbibiro. So, do not be bragging. Isa pa, tungkol sa iyong sarili. Proverbs 27:2, purihin ka ng ibang tao at huwag ng inyong sariling bibig. Ng iba at huwag ng inyong sariling mga labi. Sabi nga ng isang magaling na tao, it's better to bite your tongue than to eat your words. Tulungan tayo ng Panginoon na sa ating makikita tayo ng tao, sabihin nila, napakaganda ng mundo dahil nakita kita. O kaya pagka tunilikuran ka at sabihin, napakasarap ng mundo, mabuhay sa mundo pag wala yung taong yun. So tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, to tame our tongue. Gamitin natin ating dila sa bagay na makabuluhan. Huwag tayo maging tagapahatid balita at tagabit dumapit. Use your tongue for God's glory. And every time you speak, tiyakin natin, it's seasoned with salt. Dahil ito po ang magbibigay sa atin ng tatag o ang ikapapahamak natin pag di natin na control, ang bilang yan. And may God help us all. Please pray for our Squad 240. Si Patrolman Tyron Espinosa, Patrolman Reginald de la Cruz. Pray niyo po si Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Corporal Joderick Benedictus. Pray niyo rin po si Police Staff Sergeant Adio Burgess. Ganyan din po si Police Master Sergeant Fernando Dating, Police Master Sergeant Rudolph Ramos, Police Master Sergeant Ryan Garcia. Pray niyo rin po si Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo at si Police Executive Master Sergeant ang aming squad leader, Sir Joseph Aquino. Ito mga kapatid nating ito ang nagbabantay sa 10 oras ng gabi sa lugar ng ating bayan. Please pray for them as we pray for you. Again, salamat po. God bless you and stay safe and may God keep you and bless you. Salamat po.